So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagbubukas? Magtanong nga kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Kilala niyo Maraming Piatos na sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman. Oo, mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan, may mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Oh, pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na non-existent yung tao dyan. Walang birth certificate. Ay, papahanap nga niyo kung pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-codename ka para intelligence Okay. operations, Alright. confidential operations, to hide the identity of that person. They can assume nom de guerre, they can assume their codename. Pwede man gano'n. Pero pag sabihin mong Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Davao. You got me there. Okay, Yes. next question. Meron talagang mga piatos na apelido sa Davao. Totoo po, para po talaga ma-follow up namin yan. Tinuod na, Sen. Totoo. Punta ka, halika. Halika, dito ko sa Davao. Dali kita doon sa bahay ng mga Piatos. Mayayaman yung Piatos dito. Maraming bahay, may mga tao ng Piatos, mga may-ari ng malalaking lupa. Mm. Punta ka dito sa likod ng, yung mga lupa dito sa likod ng City High School. Mga Piatos may-ari dito. Maraming Piatos dito. Hindi ito Piatos na yung snacks, ha? Yung kinakain tao talaga, mga tao na Piatos. Mayroon pa nga Piatos barangay doon sa may Bunawan area. Punta ka doon sa may Piatos na barangay ba, sitio o village ba ang tawag na yan. Basta Piatos. Kasi mga lumang tao yan ng Davao, yung mga Piatos. Kaya sila yung naunang nagkakaroon ng malalaking lupa dito. Obvious na nagsisinungaling ang kampo ng mga Duterte. Yung pahayag ni Bato at saka pahayag ni Sara, nagkukontradik sa isa't isa, nagbabanggaan. Ngayon, sa mga sinabi ni Sara, baliktad, kabaliktaran sa sinasabi ni Bato. Ay di anong ibig sabihin yan? Linalaglag niya si Bato, pinapahiya niya si Bato. Ha? Seryosong-seryoso pa naman si Bato nang nagpahayag nito noon. Tapos ngayon, biglang nilaglag ni Sara. Grabe. Oh. So ito, ano bang tinutukoy ko? Ayun yung controversial na Piatos. Enrique Tumang, good PM. Yung controversial na Piatos. Ha? Eh, alam naman natin na yung kwento na yung Piatos-Piatos na yan, katuman, di ba? Ang Piatos, lumabas doon sa liquidation ni Sara Duterte ng kanyang controversial na confidential funds na isa sa mga binigyan ng confidential funds o recipient. Diyos marahin na banggi root. Isa sa mga binigyan ng confidential funds, naging recipient, ay itong si Mary Grace Piatos. Itong si Mary Grace Piatos. Matagal na pinag-usapan niyang Mary Grace Piatos na yan, araw-araw, gabi, pinag-uusapan yan, pinagpapaliwanag si Sara Duterte. Sino ba yung Mary Grace Piatos na yan? Diba, Kabunyog Fina Mendoza? Kumusta kayo dyan sa Milan, Italy? Rolando Loyola, Danilo Oliver, naalala nyo yung si Mary Grace Piatos? Sino ba namang hindi makakaalala niyan? Napaka-controversial yan. O ngayon, tahimik ng matagal si Sara Duterte. Siguro nag-iisip sila Sara Duterte, ano pang depensa nila dyan? Kasi tiningnan sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, wala namang pangalang Mary Grace Piatos. So hindi makapagsalita si Sara. Di ba? Kabunyog Hillside, Cebu. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, dahil hindi makapagsalita si Sara, wala siyang masabi, si Bato na yung nagtanggol sa kanya. Nagtanggol si Bato. Anong pinagtanggol ni Bato, Nessie? Kabunyog Sakura 35 at Remeo Magtubo. Alam niyo kung anong sabi ni Bato yan? Yung in-screenshot ko. Sabi ni Bato, may mga Piatos sa Davao. Yan daw Mary Grace Piatos, hindi daw yan gawa-gawang pangalan. Totoo daw yan. Hinamon niya pa ang media. Tingnan niyo yan, yung nakapicture na yan. Hindi yan, in-interview siya ng mainstream media. Pinanindigan ni Bato na yung Mary Grace Piatos ay hindi gawa-gawang pangalan, hindi alias yan, totoo yan. Dahil sabi ni Bato, mayayaman ang mga Piatos sa Davao. Kilala ko yan. Kaya huwag niyong sabihin na kasinungalingan yung Mary Grace Piatos. Hindi gawa-gawa yan, hindi alias yan. Yan ay totoong apelyido dahil ang mga Piatos ay malaking pamilya sa Davao, mayayaman yan. Talagang grabe yung pagtatanggol niya kay Sara. Kasi nga, hindi makasagot yung mga Duterte. Hindi makasagot. So, on the rescue si Bato.
So anong sabi ni Bato? Huwag niyong akusahan na gawa-gawa yang Mary Grace Piatos. Ang Mary Grace Piatos ay totoong pangalan. Ang mga Piatos ay kilalang pamilya, mayayaman yan sa Davao. Kilala ko yan. Ha? O ngayon, paano siya nilaglag ni Sara? Paano ngayon siya napahiya sa ginawa ni Sara? Obvious yung kasinungalingan ni Sara. Anong sabi ni Sara? Ang mga pangalan doon sa kanilang liquidation, yung mga Piatos, yung mga Oishi, hindi totoong pangalan yan. Mga alias yan. O, sabi ni Sara, ha? Walang Piatos na totoong pangalan, sabi ni Sara. Yang mga Piatos, yung mga pangalan doon sa kanilang recipients, hindi totoong pangalan yan. Sabi ni Sara, nung isang araw lang, pagdating daw ng tamang oras, ipipresent niya daw, sabi ni Sara, yung mga intelligence experts, ipapaliwanag ng mga intelligence experts na ang confidential funds, ginagamitan talaga yan ng alias. Parang sinabi na rin ni Sara na yung Mary Grace Piatos, hindi totoo yan, alias lang yan. Baliktad sa sinabi ni Bato. Kasi sabi ni Bato noon, yung Piatos, totoo yan. May mga Piatos talaga sa Davao, mayayaman yan. Ay, sino na ngayon nagsasabi ng katotohanan? Ha? Alam nyo kung bakit nangyayari yan? Kasi hindi na nila malaman kung paano ipapaliwanag yung Piatos-Piatos na yan, yung Oishi na yan. Si Bato, dahil nga napapahiya na noon si Sara, hindi nila alam kung paano ididepensa yung Piatos na yan, yung Oishi na yan. Ang sabi ni Bato, ang Piatos totoo yan, hindi gawa-gawa yan, hindi alias yan, mayaman yan sa Davao. Tapos ngayon, ang sabi ni Sara, hindi. Yang mga nakita niyong pangalan doon, gawa-gawa lang yun, mga alias yun. Hindi naman totoo yun kasi sabi niya, ang intelligence, sabi ng mga intelligence experts, gumagamit talaga ng mga alias. Kaya, pagdating daw ng hearing, pagdating ng trial kung matuloy, ipe-present nila yung mga intelligence experts. Ay di ano na to, nagbabanggaan na. Alam nyo, ang malinaw talaga kasi dyan, hindi nila alam kung paano sasagutin yung issue ng napakaraming mga pangalan na wala naman sa Philippine Statistics Authority, wala sa record ng birth certificates. Kaya ngayon, nagbabanggaan na ngayon. Ang sabi ni Bato, may Mary Grace Piatos. Ang sabi naman ni Sara, hindi, alias lang yan. Ginagamit talaga yan sa intelligence community. Di sino na ngayon? Paano na ngayon yan? Kawawa naman si Bato, nilaglag ni Sara. Obvious naman kasi ang kasinungalingan ni Sara. Hindi na maintindihan. Kumbaga nung una ganito, tatanggapin ba natin yung Piatos o ano? Ang napagkaisa nila, no comment. Huwag tayong mag-comment dyan. Hindi natin alam kung paano ang tamang pagsagot niyan. Ay si Bato, nauna nang nagsagot. Sabi ni Bato, hindi. Ang Piatos, totoong pamilya yan sa Davao, mayayaman yan. O ngayon, ang strategy na ni Sara, mukhang ito na yung napag-usapan ng mga abogado niya, yang sabihin natin na ang mga Piatos na yan ay mga alias yan. Magkakontradict na ngayon yung pahayag ni Bato at ni Sara. Ngayon, wala nang pakialam si Sara kung masira si Bato dyan. Ngayon, anong sasabihin na ni Bato? Anong sasabihin na ni Bato? Sabi niya, ano yan, Piatos na yan, totoo yan, hindi yan alias. Sasabihin ni Bato dyan, kayo naman, hindi na kayo mabiro. Nagbibiro lang ako. Yan ang mga kabunyog mga kawabayan. Hindi na synchronized nagbabanggaan na yung kanilang mga statements. Yan ang problema niya. Pag nagsisinungaling talaga sila, yun, magbabanggaan na talagang mga statements niya. Ang tawag niyan, contradictory statements. Bakit contradictory statements? Kabunyog Hermi Masukol. Yan. Kabunyog Edgar Molina Ramos. Cadiz Dillon Maricel. Si Jun Ramirez. Si Marcelo Dacanay Milan. Si Sila Cave. Cave ba yan? Si Jorge Tres Maria. Yun, mga viewers natin to. Ginigreet ko. Yan mga kabunyog. Kaya, actually, pareho naman talaga sila nagsisinungaling. Si Bato nagsisinungaling.
Kaya lang, ano na yun, kumbaga nag-initiative na si Bato na iligtas si Sara kasi nga, ano yun, matinding mga issue yan na yun, mga Mary Grace Piato. So gustong idipinsa ni Bato si Sara. Ang sabi ni Bato, hindi, totoo yung Piatos. Ang sabi naman ngayon ni Sara, kasi napag-isipan na yata nila Sara sa kanang mga abogado niya kung anong sagot. Kasi pwedeng erase yan sa issue ng impeachment trial. So ang sagot nila Sara na naisip, ano yan, yan ang ginagawa ng intelligence community, gumagamit ng alias. Kabaliktaran na doon sa sinabi ni Bato na hindi, totoo yung Piatos. Ang malinaw dyan, talagang nagsisinungaling sila. Kasi talaga naman, yung mga Piatos-Piatos na yan, gawa-gawa lang yan. Mali naman talaga si Bato, hindi naman talaga totoo. Ano lang naman yan, nag-imbento ng mga pangalan. Pero mali din yung sabihin ni Sara na ang Piatos na yan ay gamit ng intelligence community. Hindi. Nililiquidate talaga nila, pinapalabas nila na may natanggap na na pera itong Mary Grace Piatos. Pero hindi dahil alias yan, hindi. Yan lang yung naisip ng mga tao ni si Sara kung sino man ang nag-liquidate yan. Yan ang naisip nilang pangalan. Ano bang pangalan ilagay natin? Yung sinong tumanggap? Nag-ano na naman sila, Mary Grace. Mary Grace Piatos. Ano yan? Kumbaga, obvious naman talagang nagsisinungaling sila. Kaya lang, nagbabanggaan na ngayon ang kanilang mga statements. Yan ang malinaw. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.